Good day mga Pajaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, ito na yung magiging last game review natin sa Kamatsas Invitational Grandmaster Tournament kasi bukas ay start na po ng isa na namang bagong tournament. Ito po yung Philippine National Championship 2023. So yan po, magaganap yan ng December 27 hanggang January 7, 2024. Ayan, so ito yung last game review natin sa Kamatsas Invitational at ito po yung pinakamaganda kong game sa tournament na iyon. No? Ito yung laban ko versus Grandmaster Tran Tuan Min ng Vietnam. So ayan po, isa siya sa mga in-invite na GMs para sana tatalunin and makukuhanan ng Grandmaster norms. Ayan, tignan po natin ano ang nangyari doon sa laban namin. So ako po ay white and black si GM Tran Tuan Min. So punta tayo sa ating game. Ito nag-start with Knight F3, Knight F6, C4, E6, and then paka G3, D5. So ito, alam naman natin, ang setup ko palagi ay fianchetto. So pagka Knight BD7, i-double fianchetto mo na rin para sobrang kunat. Ayan. So pagka Bishop D6, Bishop B2, ito yung unang unexpected move ni GM Tran Tuan Min. Ang ginawa niya kasi kinain niya, nag-D-take C4. So usually po kasi pagka ganito ang pawn formation, no, ganyan. Ang ginagawa diyan parang ala London system. Ayan, parang yung triangle pong ganyan. Tapos dito mag-fianchetto yung bishop na puti and then magkakasling para makunat lang. Pero ang ginawa ni Tran Tuan Min, medyo kakaiba eh. Ginawa niya, kinain niya eh. Kain, and then pagka E5, castling, and C6. So kung mapapansin nyo po, parang nag-waste siya ng tempo doon. No? So pagka E6 tapos nag-E5. So kailangan po pagka ganyan, nagsasayang ng move ang kalaban, ng tempo, kailangan sinusugod ka agad yan sa center. Eh, no? So nag-D4 tayo, Queen E7, and then pagka E3, castling, develop lang Knight BD2, Rook E8, Queen C2, and then nag-H6. With the idea of E4 po. Ayan. Kasi pagka naka-E4 yan, halimbawa move lang tayo ng rook. Ayan. E4, may ipit yung mga knights natin. So siguro, malamang atras tayo dito no, sa E1. Kasi pagka gumanyan, Knight F8 with threat po ng kulong sa H4. So may ipit ang knights. Kaya kinailangan ng kumilos ng active, nag-C5 na tayo. C5, Bishop C7, Knight C4, pagka-capture, Knight F8, Rook E1, and Bishop E6. Tapos Rook A B1 ako. Ayan. Ito na po ang unang pagkakamali natin dito sa larong ito. No? So kung papansinin nyo, meron siyang outpost na malakas dito sa D5. At pag yan, na take advantage niya, no, na pasukan niya ng pyesa, halimbawa bishop or knight, mababackward po yung D4 and then later on, yan po ay pipilahan. So actually, ang gusto ko sanang gawin dito is Rook A B1 para counterplay ka agad dun sa backward pawn niya naman. No? Atakihin natin sana yung B7. Pero pagka Rook A B1 ko, saka ko lang nakita yung tirang Bishop A3. Nakita ko to during the game at ito daw po ang sa pinakamalakas na move. Bishop A3 pala ang tira dyan para tatalon ng knight tapos merong outpost dyan. So halimbawa pagka umiwas ng ganyan, unang-una wala yung rook sa B1, no? Wala siyang mga threat na Bishop F5 tapos matutuhog yung Queen and Rook. So meron siguro akong Knight E5 tapos yung kabilang knight papasok doon. Yan sana malakas eh. Advantage na ako dito kung nakita ko to, kung naitira ko. No, halimbawa naman mag knight D5 siya, papasok ang knight. At yan po, ma-force na siyang kainin yan.
So magkakaroon tayo ng pass pawn na malakas dyan. May mga knight e5 pa, advantage ulit for white. Kaso naitira ko po kasi kagad ng mabilis kasi ang bilis niya kasi tumira, no. Tina-time attack niya ako. Alam naman natin yung motto ng Pajappers, time attack is the best attack. So sumabay ako, kailangan ko kasing i-develop to. Sabi ko okay na to. Kaso yung pala pagka queen d7, meron siyang threat na paganon. Ayun, ang nangyari sa akin, overspeeding. Ayan. Akala ko kasi may knight e5 ako, pagkakain, pawn takes. Yan ang iisip ko. Sabi ko, bawal naman queen d7, kain-kain pawn takes. May pasok doon. Yung pala, meron siyang sabayan, bishop f5. Na actually, according to the engine po, pwede rin naman gawin. Ayan. So, kain. Slight advantage pa rin for white, pero positional sacrifice na yan. Malalim na po yung bakbakan dyan. Kasi, kung titignan natin, quality down na kung buong buo, and pag itong mga knights niya naka-recover, baka tamaan tayo ng bala dyan pagka nakalabas-labas itong mga knights, no? Although sabi ng engine, okay pa rin daw po ang puti. Ayan. Kaso hindi ko sinacrifice. Ang ginawa ko, kinain ko lang ng knight. And then pagka queen c7, dito problemado na ako kasi makaka-outpost na yung isang pyesa niya, either bishop or knight. Ayan, problemado na tayo dyan kasi mababackward pawn na po yung d4 pawn. So, bishop c3, bishop d5, kain, and dito nag-change ang mindset natin. From trying to win, kailangan na po nating dumipensa kasi meron na siyang malakas na outpost, tas meron siyang target, pipilahan niya yung weak pawn sa d4, tapos bad bishop pa. Talagang problemado na ako dito. Pawis na po tayo niyan. Kasi masama na po ang posisyon. Although ang sabi po ng engine, very slight disadvantage lang. Pero kasi kung sa tao po yan titingnan, parang almost losing na. Ayan. So, queen d3. Oops, excuse me. Queen d3, knight e6. Depensa muna sa d4 kasi aatakihin niya. So, rook e7, rook e5, f6, rook e4, rook a e8, bishop d2, queen d7, and then pagka rook be1, knight g5, palitan ng rook ang nangyari, and napunta tayo sa endgame kung saan meron siyang malakas na knight na may outpost, nag-knight takes e7 pala siya. Pero ganun pa rin. May outpost yung knight niya and yung bishop ko, bad bishop. So sabi ko, mahaba-habang depensa ang gagawin natin ngayon. So bishop e3 and yung bishop natin, kung papansinin nyo, para kasi siyang magiging pawn. Yan po ang main problem ng posisyon na ito. Yung bishop natin, kahit iikot natin yan ng sobrang daming ikot, wala pong tatamaan na pawn. Actually, ito lang, mag-a6 lang siya. Wala na naman tatamaan na pawn. Ayan. So, nag queen e6, matake sa e2. And dito, napagpasyahan natin, kaysa didepensa tayo, kailangan natin gumawa ng counterplay, counter-attack, queen f4. With the idea of queen b8, tutuhugin lahat ng mga pawn sa queen side. No? So, kung kumain siya, merong check, and then, kain, and then hopefully makagawa ng pass pawn. Ganyan. Kaso ang ginawa niya is knight d5, queen b8 check, king h7, queen b7, and then kumain sa e3. So ito ang nangyari, nawalan nga tayo ng bad bishop. Ang nangyari naman, yung king natin under attack and definitely babaksak ang isang pawn. Ayan, so nag king f1, fast forward natin ng konti, chumek, king g1, check ulit, check, and queen e4. Ayan. So, kaka-check niya, inabot niya yung pawn sa d4, and ngayon meron tayong mahirap na pagpipilian. So, of course, hindi tayo pwede dito or dito kasi kakainin niya with check.
So ang pupuntahan lang natin either King F1 or King H3. At inisip-isip ko, sabi ko, sa King F1 ko na lang dadalhin. Ayan. Bakit sa King F1? Pagka King H3 tayo pumunta, nakikita ko dito baka matsambahan tayo ng mating net. Baka mamati bigla eh. Sabi ko, pwede siyang mga Queen F3, tapos mag F5, tapos mag-check, mako-corner tong king dito, no? Pagka gumanyan, no? Sabi ko, baka mamati tayo nang wala sa oras, o kaya chumek muna. Ganyan. Tapos pagka umangat, check na naman. Baka matsambahan po. Although hindi ko pa makita kung paano siya mamamate. May mga instances, baka mamati tayo dito nang wala sa oras. Sabi ko, play safe muna tayo. Ang ginawa ko, pinakain ko na lang ang pawn dito sa gilid. Ayan, pinakain ko na lang yan with check para wala tayo sa mating net. Kasi, ang rules po, sa queen and pawn endgame, hindi naman importante ang dami ng pawn. Ang importante lang ay yung pass pawn mo. Pagka itong pass pawn mo, maka-queen yan, of course, uubusin yan lahat ng pawn niya. No? So, hindi importante ang dami ng pawn, mas importante ang passed pawn. And kung tinignan po natin, mas angat yung pawn ko kasi nasa C5 na siya. Yung mga pawn niya, wala pa masyado. Ayan. So, chumek muna siya. Puro check kasi ang nangyari dito. Check, check, and then nag-H5. So, ganyan naman ang queen and pawn endgame. Siyempre, kailangan mo itulak ang pass pawn mo. Ngayon, ako naman, queen C7. Depensa lang muna sa G3. And ang idea natin is queen D6. Tapos, ipupush na yung pawn para makagawa ng pass pawn. So, mangyayari po dito parang pawn race. So, chumek, check, puro check po ang nangyari dyan. Queen E4, King C3, and then nag F5. So, ayan. Gumagawa rin siya ng pass pawn niya, no? With the idea of H4 and then F4 yan eh. Pero ang sabi ko, kailangan ko rin gumawa ng pass pawn. Racing lang naman niya. Queen D6 with the idea of D5 para makagawa ng pass pawn. And dito po yung parang winning chance ng itim with H4. Ayan ang winning chance niya, hindi niya nakita, no? Pagkain, F4. So apparently, ito pong pass pawn na ito ay napakabilis at hindi ko na po yan mapipigil. No? So halimbawa, mag H5, mag F3. Ang bilis pala niyang pass pawn na yan. Yan po, hindi ko expected. And I guess hindi rin po expected ng aking grandmaster na kalaban na napakabilis pala niyan. No, kasi pag gumanyan, check, actually ito nakita ko pa to, alam ko eh. Check, and then F2, merong Queen G6. Pagka gumawa ng counterplay, merong check, King C2, and then Queen takes H6. Yan po yung mahabang linya ng Stockfish, pero matagal pa naman na boxing to sa tingin ko. Ayan. Pero winning daw, sabi po ng Stockfish. Ayan. So, ibalik po natin. Yan ang winning chance ng itim. Kaso nag Queen F3, King B4, Queen E4, bumalik. And then dito, hindi na po ako bumalik. Ang ginawa ko is Queen F4. Pinalit ko ang Queen and hoping na kakapture niya. No? So, pagka kumapture kasi siya, ito na-calculate ko, pagka nag-racing yan, mauuna actually sabay. Pero para akong nauna kasi meron pa akong pass pawn. Ayan. Kapag naman nag King G6, ito yung medyo kinabahan muna ako eh, no? Pagka gumanyan. Sabi ko, hahabulin yung pawn. Pagka gumanon, gaganon. Pagka kumain, maabutan yung pawn, no? Naku, talo ka ata. Kaso sakto pala. Pagka D5, King F6, hindi ko po kakainin, hahabulin ko rin ng King. Ayan. Pagka humabol siya, hahabol ng King. Pagka habol ng King, and then magaguide ko yung pawn. Mauuna pa ako mag-queen actually. Kasi merong mga check eh. No? So, hindi po pwede yung ganyan. Yan ang parang isang chance niya, no? So, nag-check na lang siya, King B1,
King C3, A5, and then Queen D6. Ayun ulit, balik tayo sa aking plano with a D5 and then push ang pass pawn. So marami ulit siyang check kasi hindi niya pwedeng ipapush yung pass pawn ko, kundi mauuna yan, delikado siya dyan, ano? So puro check lang yan, check, check. And then pagka-atras, nag-A4 siya. So pagka A4, gumagawa siya ng pass pawn dito, kailangan gumawa rin ako ng pass pawn sa gitna. Susabayan na po. D5. And actually, ang nakita ko dito, parang lalamang pa ako pagka kumain. Queen F4, ito ang key move. Tapos ito, pass pawn, mabilis ang takbo paangat. Kasi pagka-check niya, mauubusan siya ng check. Isa lang ang check niya, tapos ito, dire-diretso na. Kahit mas marami po siyang pawn, parang useless kasi isang pass pawn lang ang kailangan. Kaso chumek muna siya, check, King D3, Queen takes A2, nagsabayan na po ang pass pawn namin, pero mapapansin po ninyo, nauna yung sa akin ng bahagya lamang. Nauna lang sa akin ng konti, saktong-sakto lang din talaga no? Check, and then A3. Ngayon, kapag nag C7 ako, talagang trinatrap niya ako pagka nag C7 matatalo. Kasi meron siyang check and then pagka ganon, check and then pagka atras, magpupush ng pawn. And kahit pong mag-queen ito, mag-queen, so nauna man ako mag-queen, yung mga queen ko hindi naman maka-check. At ito pong queen niya, pag naka-check yan ng isa, definitely, dire-diretso na po ang check niyan hanggang checkmate. Ayan. Kaya yan ang trap niya. Pero syempre nakita ko yan, ang ginawa ko, Queen E5 muna ako. Ayan. Control dito. And meron akong threat na Queen F5 para kakapturein yung F5 pawn. Tapos yun, unli check na sa kanya doon sa king. So Queen A4, King B1, pagka-capture, Queen F5 check, King H6, and then Queen E5, threatening Queen D6. Ayan, King G6. Of course, hindi pwedeng chumek kasi aabutin ang pawn natin. So, King A2 lang muna. Queen A6. And dito ako naman ang nag-check. Check, King F6 and C6. Ayan, paparating na yung pass pawn natin. Yung pass pawn natin ngayon ang mas mabilis. Yung pass pawn niya naharangan. So, kailangan niya mag-ingat dito actually. So, Queen A5, check. Check muna. Check. Balik ng konti. And ngayon, ayaw ko na ng tabla. Actually, nag-offer na siya ng draw. Pero, ayaw ko na ng tabla. And meron na po akong winning chances dito sana. Actually, mananalo na sana tayo. Kung nakita ko yung Queen C4, ito ang key move. Ayan, para mag-push ang pawn, pagka umatras with Queen C3. So, didepensahan lang muna ito. Tapos, pwede ko nang kainin. And, mas mabilis po yung pass pawn natin kasi mas advanced siya nakapush. Ayan. Kaso ginawa ko, ganun din sana idea ko Queen C2. Ganun din sana, pagka umatras siya, dito tayo, depensa, and then pagkakain, iipitin natin yung queen. Kaso nakita niya yung depensa, Queen D5 check. Hindi umatras, expected ko atras para stop yung pass pawn, no? Kaya importante po sa C4 yung queen sana. Kasi pagkakain ko ngayon, napunta tayo sa perpetual check. Ayan, no? Na trap niya yung king So, ako ngayon, gusto ko magpilit kasi mas advance yung pawn. So, hinarangan ko ng queen. Kaso ang ending, nakain po yung pawn natin sa G3. So, ganun din sana mangyayari kung ng Queen C4. Kaso meron tayong extra pawn dito. Ayan. So, ang nangyari po, nagkaroon din siya ng pass pawn ngayon. So, may counterplay. So, pa Queen A6 with the idea of C7 and C8, no? Kasi may discovered check. Queen F2, King D3, Queen G3. Ayan, no? Queen D6 check. And then pa King B5, G6, Queen A7,
H4, ngayon meron din siyang passed pawn. Kasi nakain yung pawn natin sa G3. Kung hindi niya nakain yon, maganda sana yung chance eh. Ngayon may counterplay siya. So pa Queen D7, check. Dito, hindi ko na po maipilit yung laro kasi meron din siyang pass pawn eh. Delikado na rin. Isang push na lang din yan, mauunahan niya na yung pass pawn ko. Ano. So, ang nauwi sa perpetual check. So, nauwi na po sa tabla. Ayan. So, inabot itong larong to ng 108 moves. At actually, maganda yung game kasi nagkaroon siya ng chances, pero nagkaroon din ako ng chances actually winning na hindi lang nakita yung Queen D5 idea niya na hindi niya babarahan muna yung pawn, ipe-perpetual check niya pala muna ako. Yun ang hindi ko nakita kaya nauwi po sa draw itong game na ito. And yan. Ang ating last game sa Kamatsas Invitational kasi bukas po mag-i-start na ang National Championships. So hopefully makagawa din tayo ng video natin dyan. Kaso hectic po yung schedule kaya titingnan natin kung meron tayong free time. Pero gagawa ko definitely nung mga games ko dyan. And of course yung mga games nung ibang mga Grandmasters and IMs na kasali po dun sa National Championships. So yan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po itong video na ito. At kung na-enjoy nyo ang ating video, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.